Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkatalo ng Boston Celtics sa kanilang Game 7 at ang balitang nagkaproblema nga po agad ang OKC Thunder. Nagkaroon na nga po sana ang Boston Celtics ng tatlong tsansa na ma-close out ang kanilang first round series laban sa Philadelphia 76ers sa kanilang Game 5, Game 6 at ngayong araw sa kanilang Game 7. Ngunit kahit gaano man nga po kadami ang naibigay sa kanilang pagkakataon ay sinayang para naman nga po nila ito matapos silang matalo ulit sa kanilang Game 7 sa score na 100-109. Kagaya nga po ng inasahan, kahit man nga po hawak ng Celtics ang home court advantage sa kanilang game ay maaga para naman nga po sila ditong natambakan. At kahit sinubukan nga po nila makapag-comeback sa fourth quarter ay kinapos pa rin sila dito since hindi na nga po pumasok ang lahat ng kanilang mga ginawang tira, lalong-lalo na sa 3-point line. Masyado na nga po sila ditong umasa kagaya ng mga nakalipas nilang laban na siyang rason ng kanilang pagkatalo sa kanilang Game 7. At kasabay nga po ng kanilang pagkakalaglag ngayong araw sa playoffs, ay mismong si Joe Mazzulla na nga po nagsabi na isa nga na po sa mga naging rason ng pagbaliktad ng kanilang serye ay ang pagbabalik ni Joel Embiid sa lineup ng 76ers na siyang hindi nga po nila masyadong napaghandaan sa kanilang bakbakan. Sa ibang balita naman, ayon nga po sa lumabas na balita ngayong araw, meron nga na pong 80% na tsansa ang ating defending champions na OKC Thunder na talunin ang Los Angeles Lakers sa kanilang second round series. Yes, binigyan lang naman nga po ng mga analyst ang Lakers ng 20% na tsansa para ma-upset ang OKC Thunder. Sa madaling salita, sobrang dihado nga po talaga ang Lakers sa kanilang serye lalo pat gaganapin nga po sa OKC Thunder ang kanilang Game 1 at Game 2. Tinambakan na rin naman nga po sila ng OKC sa lahat ng kanilang mga naging laro sa regular season. Pero ibang-iba rin naman nga po ang Lakers ngayon dahil kumpara nga po noon ay mas physical na nga po ang galaw ngayon ng lahat ng kanilang mga players. May nakahanda na rin naman nga pong game plan ngayon si JJ Redick para pabagalin ang opensa ng Thunder at mas preparado na nga po ang kanilang team kumpara sa kanilang mga nakalipas na laban. Bukod rin nga po dyan, out rin naman nga po sa OKC Thunder ang second best player nito na si Jalen Williams na may tinatamo yung hamstring injury, kaya mas magiging madali nga po para sa Lakers na bantayan ang OKC Thunder.